Bakit, Lyndon? Gigil na sigaw ng kanyang lolo Alfredo matapos nitong itapon sa kanyang mesa ang sandamakmak na larawan. Nangunot ang noo niya at pumulot ng isa. Umigting ang panga niya matapos makita ang halikan nila ni Bethany, ang nasa larawan. Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang maging mabuti sa mga Del Rio. Kalaban sila! Kalaban, Lyndon! Gigil muli nitong bigkas na kulang na lang ay pukpukin siya gamit ang tungkod nito. Who gave you this, lolo? Si Raymond, pinasundan kita. Natatakot akong totoo ang sinabi ng dalagang Del Rio na naghahabol ka sa kanya. At mukhang naghahabol ka nga. Anitong matalim siyang tinignan. Humigpit ang hawak niya sa larawan at gusto na lamang sakalin sa isipan niya si Raymond. Gusto talaga nitong sirain siya sa kanyang lolo upang may makuha ito sa yaman nila. Hindi niya papayagan yun. Hindi niya hayaang mas manalo pang sakim kaysa sa kanya. Isang beses pa na makita kitang nakikipaghalikan dyan sa Del Rio na yan, ipapakasal na kita sa kapatid ni Raymond. Mabilis na napabaling ang ulo niya sa kanyang lolo at hindi makapaniwalang tinignan ito. Ano bang pinapakain sa'yo ng mga yan at gustong gusto niyo, lolo? Isa pa, hindi pa ako handang lumagay sa tahimik at mas lalong hindi ako magpapakasal sa kanilang magkapatid. May diing bigkas niya na kinariin ng titig nito. Gagamitin pa yata ni Raymond ang babaeng kapatid nito para lang sa yaman. Mas pipiliin pa niya si Bethany kaysa sa huli. Kung hindi ka titinoy, mapipilitan akong gawin niyon. Maganda si Sheila. Kayo na lang magpakasal, lo. Mabilis siyang tumayot, kinuha ang cellphone sa mesa at balak ng umalis. Aba, matanda na ako para sa kasal na ganyan. Ipapatawag kita kapag wala nang pasok sa eskwela si Sheila. Mag-dinner tayo. Napapikit siya ng mariin. Balak pa yata siyang ipakasal sa grade schooler. Hindi na lamang siya sumagot at tinungo na lamang ang pinto. Ngunit nag-init lalo ang ulo niya matapos makitang nakatayo doon si Raymond at tila nakikinig sa usapan nila. Mabait din pong kapatid ko, Sir Lyndon. Anitong nagyukupan ng ulo. Tumigil siya sa harap nito. Wala akong pakialam kahit santa pa yung kapatid mo. Hindi na niya hinintay ang sagot nito at linisan na lamang ang kumpanya. Balak niya magpakasasa sa bar at tawagan ng mga kaibigan. Ngunit isang mensahe ang natanggap niya. Dahilan upang mangunot ang kanyang noo. This is Maureen Del Rio. May isa pa akong alok, Mr. Ocampo. Meet me at the bus station. Basa niya sa mensahe nito. Tumikwas ang kilay niya. Hindi na sana niya balak na patulan ang ginang, ngunit natagpuan niyang doon tumung ang kanyang sasakyan. Agad siya nitong natanaw at walang pasabing sumakay sa passenger seat. Luminga siya sa paligid at baka nakasunod sa Raymond at sabihin pa sa lolo niya na maging ang ginang na Del Rio ay nilalandi niya. What is the offer? Walang ligoy na tanong niya. Nilahad nito sa harap niya ang susi. I want to sell their ancestral house. Inaayos pa ni Cassandra ang mga dokumento. Pero wala namang tao ngayon doon. Pwede nating puntahan at kung gusto mo, pwede ka ring matulog doon ngayong gabi. Tukso nito. Sa dami ng sinabi nito ay mas naalala niya ang pangalan na binanggit nito. Who's Cassandra? May sinabi ba akong Cassandra? Maang-maangan nito. Don't fool me around. Who's Cassandra? Umirap ito ngunit ngumisi rin. Fine, she's the older sister of Bethany. At nagsabuatan kayo. Nanliit ang mga mata niya. Kung nagsabuatan kami o hindi, wala ka na doon, Mr. Ocampo. Kung ayaw mo ng offer ko, iaalok ko na lang sa iba. Akmang bababa ang ginang, ngunit pinigilan niya ito sa siko. Akin na ang susi. Titignan ko pero kapag hindi ko nagustuhan, ibabalik ko ang susi. Kumibit-balikat ito't mabilis na binitawan ang susi sa kanyang dashboard. Go! Anyway, kulay pink ang pintuan ng kwarto ni Bethany. Baka lang gusto mo ring i-check, bulong nito, kaya tumigpit ang hawak niya sa siko ng ginang. Mawawalan yata talaga siya ng galang sa mga matatanda dahil dito. Iho, wala ka namang dapat na itago't ikatakot. Naikwento ni Cassandra naghalikan kayo ni Beth, kaya't maintindihan ko kung gusto mong makita ulit ang dalaga. Inalis nitong kamay niya sa siko nito at tinapik pang balikat niya. Nga pala, sana marunong kang kumilatis ng tao. Iyong walang sabit para hindi ka maging kabit, bili nito. Pagkaalis nito ay gigil niyang hinampas ang manibela at tinawagan ng mga kaibigan.
Sa bar sila bumagsak at halos siya lahat ang lumagok sa mga alak. Naiinis siya't ginagambalang kanyang isipan. So you mean, magkasabwat ang ate niya at ang tiya? Pagtatanong ni Julio matapos niyang ikwento ang nangyari. Maliit siyang tumango bago humigpit ang hawak sa shot glass. Yun ang iniisip niya. Bakit kakampi ang kapatid ni Beth kay Maureen? At bakit ipagkakanulo nito ang kanilang mansyon? Ayaw niyang mapunta sa ibang bahay ng mga ito. Alam niyang ang ganong bahay ay memorable at hindi basta binibenta, ngunit heto't hawak pa niya ang susi ng mansyon. Baka naman alam din ng daddy ni Bethany, segunda ni Mark. Nanliit ang mga mata niya. Imposible yun dahil hindi pa rin ito alam ang pagbenta sa sariling kumpanya. No way in hell Guillermo del Rio will sell his positions. Mariin niyang bigkas. Hays, hayaan mo na Ace. Isipin mo na lang mabait ang mundo sa'yo at kusa nang hinihila pababa ang kalaban mo. Humalakhak pa si Julio. Wala naman talaga sana siyang pakialam kung hindi niya lang nakilala si Beth. Ngayon, hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit nagiging concern siya sa dalaga at sa damdamin nito. Tsak na masasaktan ito kapag nalaman niyang balak ibenta ng kanyang ate Cassandra ang mansyon nila. Matapos magpakalunod sa alak at kahit nahihilo, ay tinungo niyang mansyon. Mabuting at hindi siya nahuli sa daan sa pagmamaneho ng lasing at hindi na niya balak na gawin yun ulit. Napatitig siya sa mansyon bago bumaba ng sasakyan. Hindi natuwid ang lakad niya, ngunit nagawa niyang makapasok sa loob. Sa sobrang kalasingan ay gusto na lamang niyang matulog, kaya't ginapang niya ang mataas na hagdan. Hinanap niyang pinto ng kwarto ng dalaga. Gusto niyang matulog doon at maamoy ang natural nitong amoy. Ngunit tila siya'y nasa malalim na panaginip matapos matagpuan ang mahimbing na dalagang natutulog sa malaking kama nito. Umungol siya at nangisi. Imposibleng nakikita niya at alam niyang imahinasyon o panaginip lamang yon. Ngunit kusa niyang hinubad ang lahat ng saplot at marahas na hinila. Paalis ang kumot na tumatabing dito. Nag-init ang buo niyang katawan matapos makitang hantad nitong tiyan at mga hita. Tila nawala siya sa sarili tagad na gumapang sa paanan nito. Binigyan niya ng halik ang paa nito hanggang hita. Tumigil siya doon at gusto na lamang sakupin ang buong katawan nito. Kaya't marahang niyang hinila pababa ang suot nitong pang-ibaba gamit ang kanyang ngipin. Hindi siya papayag na hindi maangkin ang dalaga kahit na sa panaginip lamang niya. Napaungol si Bethany matapos maramdaman ang haplos sa kanyang hita. Namimigat ang mga mata niya. Gusto niya pang matulog ngunit hindi niya maipagsawalang bahala ang init na nararamdaman. Gusto niyang umikot sa kama pero tila may pumipigil sa kanya. Nakagat niyang labi matapos maramdaman ang mainit na dampi sa kanya. Kahit namimigat ang mga mata niya, pinilit niyang binuksan ang mga yon para lamang matanaw si Lyndon Ocampo na pinagkakasyang sarili sa kanya. Namumungi ang mga mata niya. Kakaisip yata sa lalaki ngayon na nasa panaginip na niya. Napalunok siya noong makitang ngisi sa mga labi nito. Imbis na gisingin ng sarili, mas pinaghiwalay niyang kanyang hita upang magkasya ito doon. Hindi niya lubos maisip na ganito kahat ang isang Lyndon Ocampo sa panaginip niya. Hindi naman niya maitatanggi sa sarili na gusto niyang nangyayari. Pinagbibigyan niya ang sarili kahit sa panaginip lang. Wala sa sariling kumapit siya sa bedsheet. Hinayaan ang lalaking ibigay ang init na gusto niyang marating. Lyndon, stop being so beautiful baby. I can't resist you. Bulong nito. Lalo siya nag-init. Ang amoy ng alak mula dito'y mas lalong nagpagising sa init ng katawan niya. Akala niya nga ay bumalik ang lalaking nakasama niya sa hotel. Ngunit malinaw sa panaginip niya si Lyndon na kasalo niya sa kama. Dreaming this kind of scene with you is so ecstatic. Bulong ng lalaki sa kanyang kinangisi. Then I don't want to wake up as well. Hindi niya halos makilalang sarili habang nababaliw sa ilalim nito. Pawang ungo nila ang pumailan lang sa kwarto. Totoong ayaw na niyang magising dahil kung gising siya, malamang na hindi niya magagawa ang bagay na yon. Mas gusto niyang humaba pang tulog at makasamang lalaki. Oh shit! Sigaw niya noong pareho nilang marating at madamhin ang lahat sa loob niya. Sandali pang gumalaw ang lalaki bago bumagsak sa kanyang katawan. Dala nito ang sariling bigat dahilan upang hindi siya mahirapan. That was fantastic. This dream made my night. Bulong nito. Muli siyang napangisi, hinagod muli ang likod nito. Nung maramdaman kung gaano katigas yun, inapamulat siya ng tuluyan. Kisamin tumambad sa paningin niya.
Bumigat ang paghinga niya, muling hinawakan ng lalaki. Sa puntong iyon ay napagtanto niyang hindi siya nananaginip. Kahit gusto niyang sumigaw, pinigilan niya sarili. Gusto niyang nangyari at kahit hindi niya alam kung paano napunta doon ang lalaki ay hindi niya ito paaalisin. Pumikit siya at nagkunwaring nananaginip pa rin. Hindi yun matatandaan ni Lyndon, lalo pat lasing ito ngunit hindi niya pipigilan ang gusto nito. Kaya't noong muling gumalaw ang lalaki sa loob niya, sensual niyang kinagat ang balikat nito. Total, dahil din naman sa lalaki kung bakit siya napalayas kaya't pagbibigyan niya itong solusyonan ang init na nararamdaman niya. Wala namang pipigil sa kanya. Hindi niya rin ito pipigilan. Hindi rin siya titigil. Gusto niyang lahat. Wala siyang pinagsisisihan. Kung pagre-rebelde ang tawag sa ginagawa niya, nagre-rebelde nga siya. I love the view outside and I want to look at it over the window. Bulong niya sa lalaking ikinatigil nito sa paggalaw. Nakuha nitong gusto niya. Binuhat siya nito't dinala sa tabi ng bintana. Do you want to stay in front of me or do you want to look outside? Hinawi nitong makapal na kortinang tumatabing sa bintana. I want to see the sky. Matapang niyang hiling. Malakas ang loob niya. Wala namang makakakita sa kanila mula sa labas. You want to see the sky while I'm inside you? Sensual nitong tanong. At sa oras ng pagtango niya, siya ring pag-ungol niya matapos nitong muling punuin ang kanyang pagkababae. I want more, Lyndon. Gusto niya yon. Hindi niya babawiin dahil gusto niya yon. Ayaw niyang paalisin ng lalaki sa likod niya. Dinig niyang humalakhak ang lalaki. Sabi ko na nga ba't mababaliw ka rin sa akin kahit sa panaginip lang. Bigkas nito. Marahan siyang inila nito pabagsak sa sahig. Hinapit ang bewang niya tinitigan ng kanyang mukha. Walang patid ang kabog ng dibdib niya noong haplosin itong kanyang pisngi. Minarkahan ka na muli ng isang Ocampo. Wala kang takas, Miss Del Rio. I didn't know I'd be this crazy for you. Bulong nito bago muling ngumiti. Alam niyang lasing ito, maaring tingin ito sa nangyari panaginip lang. Pero alam niyang ginusto niya ang lahat. Sensual niyang hinagod ang dibdib nito. I know you'll forget about this, but I hope I won't leave your mind, Mr. Ocampo. Bulong niya. Muli niyang sinunggaban ang mga labi nito. Napaigik sa bet matapos maramdaman ang sakit ng buong katawan niya. Mahina siyang umungol, ngunit napatakip kagad sa bibig matapos malala ang nangyari kagabi. Napamulat siya para lamang makita ang sariling nakahiga sa ibabaw ni Lyndon habang mahigpit ang kapit nito sa kanyang bewang. Natakot na mahulog siya sa sofa. Sofa? Bulong niya sa sarili. Nilingon niyang kinahihigaan ng lalaki. Sofa nga yun sa kanyang kwarto. Hindi niya alam kung paano sila napunta doon. Ang pagkakatanda niya nasa sahig sila noong muli niyang halikan ito. Natigil na siya matapos maalalang muli silang humantong sa mainit na pagtatalik. Dito sa sofa ang huling destinasyon nila. Nakagat niya ang labi. Kahit takot na baka magising niya ang lalaki, maingat siyang bumaba sa sahig. Inlayo ang braso nito sa kanyang katawan. Napapikit pa siya matapos makita ang buong kahubdan nito. Such a flirt, Beth, sermon niya sa sarili. Napailing siya. Naalala niyang hindi siya nakontento sa isang beses lang at humirit pa. Ganitong paraan nga yata siya magre-rebelde sa pamilya niya. Napailing siyang muli. Bahagyang nadismaya na kailangan na niyang iwan ang lalaki. Hindi niya alam kung paano ito napunta doon. Hindi na niya balak alamin pa. Mahirap kalimutan ang nangyari pero magpapanggap siyang walang nangyari. Hahayaan niyang isipin ito na panaginip lang ang lahat. Pero sa sarili niya, sariwa niyang maaalala ang lahat ng ito. Baka rin hindi niya na ito matingnan ng tuluyan kapag nagising na to. Huminga siya ng malalim. Maingat na tinakpan ng tropilo ang ibaba nito. Nadidistract siya doon. Agad siyang lumayo. Hinagilap ang mga damit niya. Nagbihis at kinuha maging ang backpack niya. Walang dahilan upang manatili pa siya doon. Baka mahuli pa siya ng lalaki. Tahimik niyang inipon ang mga damit nito. Dinala sa paanan ng sofa upang isipin itong doon ito naghubad at hindi kung saan. Takot din siyang maalala nitong nangyari. Mas mabuting wala itong alam. Napabuntong hininga siya. Tinitigan ang mahimbing nitong pagtulog. Pagkaraan ay natawa siya ng mahina. Hindi niya lubos maisip na ganun pala siya pinapantasya ng lalaki. Kaya pala iba rin ito makatingin sa kanya. Naalala niyang panay malalim ang titig nito.
Nangisi siya. Baka sa isipan nito hinubaran siya. Thank you for the night, Mr. Ocampo. I had fun. Bulong niya sa hangin bago tuluyang lumabas sa kwarto. Hindi niya sinara yon para hindi na rin maglikha ng ingay. Matagal pa namang uuwi ang pamilya niya. Hindi naman siguro nila aabutan si Lyndon sa kwarto niya. Hindi niya nagawa ang mga ganong bagay noong dalaga siya. Mas lalong hindi ganoon si Malcolm sa kanya. At siguro nga'y nababaliw na siya upang matuwa pa na naranasan niyang ganon sa lalaki. Hindi na rin naman siya lugi. Magandang pangangatawan nito. Saksi ang katawan niya maging ang liwanag ng buwan kung gaano ito kagilas. Parang wala siyang kinatatakutan dahil sa nangyari. Ni hindi pumasok sa isip niya na magagalit ang daddy niya kapag nalaman ito. Hindi naman niya ipapaalam. Hindi na rin naman siya umaasang magkukurus pang landas nila ni Lyndon. Katulad lamang din yun sa lalaki na kasiping niya sa hotel. Pipilitin niyang kalimutan. Kaya lang mas mahirap kalimutan ang nangyari sa kanila ni Lyndon. Gising siya, hindi siya lasing. Malinaw maging ang itsura nito. Ang bawat pawis sa katawan nito, bawat pikit ng mata, maging ang bawat haplos nito sa parte ng katawan niya ay nasa isip niya. Pinigilan niya ang ngisi matapos bumalik sa hotel. Nanlalagkit siya. Gusto niyang magbabad sa dutya. Nilaan niya ang oras sa pagligo at pag-aayos ng sarili. Pagtingin sa salamin, mariin niyang tinitigan ang sariling muka. Matalim siyang tumitig sa sarili. Ngunit napabuntong hininga din kalaunan. Hindi niya talaga kaya magrebelde na sobra. Gusto pa rin niyang magkaayos sila ng pamilya niya. Nanguso siya at binagsak ang sarili sa kama. Hindi naman masakit. Malambot yun at hinahali na siyang matulog. Pinikit niyang mga mata, ngunit napamulat din sa ingay ng cellphone niya. Tamad niyang kinapa ang side table. Kinuha ang cellphone niya at sinagot ang tawag. "Beth, nasa bahay ka pa ba?" Nagpapanik ang ate Cassandra niya sa kabilang linya. Nangunot lamang ang noo niya at pumikit. "Nasa hotel na, bakit ba? Nasa hotel ka na? Sigurado ka?" Tumikwas ang kilay niya, naringgan niya ng dismaya ang boses nito. Marahil dahil gusto siya nitong makita o datnan sa bahay. Naantok ako ate. Hindi ako nakatulog. Pag-amin niya. Pagod na nga siya sa paglilinis sa bahay sa buong umaga, pinagod pa siya ni Lyndon sa gabi. Ilang oras lang ang tulog niya o baka nga idlip lang, sandali yun. Sa pagkakatanda niya, madaling araw na silang nakarating sa sofa. Kinagat niya ang labi at ininda ang sakit sa likod. "Sa bahay ka natulog?" Tanong nito ulit. "Oo, umuwi rin ako kanina." Humikab siya at muling pinikit ang mga mata. Tamad siyang makipag-usap ngayon. Gusto na lang patayin ang tawag. "I see, mukhang inaanto ka pa," puna nito. "May kasama ka bang natulog doon?" Kumunot ang noo niya at pumasok sa isipan si Lyndon. Nagduda siya ngunit winaksi niya rin ang idea. Baka iniisip ng ate niya na may sinama siyang kaibigan. "Oo, wala, ako lang mag-isa." Siguro multo kung meron man. Pagsisinungaling niya, muntik na siyang mapahagik-hik. Ang gwapong multo naman ni Lyndon. "Akala ko nagdala ka pa ng kaibigan." "Wala naman akong kaibigan," putol niya sa mga sasabihin nito. Natameme ang ate niya, ngunit nagsalita din ulit. "Buti na lang at nasa hotel ka na, pabalik na kami ng bahay. Ingat ka bunso." Tumango siya. "Ingat din kayo." "Pabalik na kayo ng mansyon?" Napabangon siya matapos maalalang nasa mansyon pa si Lyndon. Tinambol ang puso niya. Kinakabahan na baka datnan nila si Lyndon sa mansyon. "Bakit? Kaya nga kita tinawagan, baka kasi magalit si daddy kapag dinatnan ka sa mansyon." Nanghinang mga tuhod niya. Natuliro at napatay ang tawag. Hindi alam kung ang wallet ba o susi ng sasakyan ang uunahin niyang kunin. Biglang sumakit ang ulo niya. Pinanalangin na sana'y umalis na si Lyndon sa mansyon. Paano na lang kapag nakita ito ng daddy niya? Na nakahubad? Baka isipin nila'y pinapunta niya ang lalaki doon kahit wala naman siya doon. Kagat-kagat niya ang labi habang nagmamaneho patungo sa mansyon. Namamawis ang noon niya. Wala rin tigil sa pagkabog ang dibdib niya. Nang makarating sa village nila ay nanginig ang mga kamay niyang nakahawak sa manibela. Matapos matanaw ang sasakyan nila, agad siyang gumilit sa takot na mahalata siya ng daddy niya. Sana talaga'y nakaalis na si Lyndon. Humigpit ang hawak niya sa manibela. Kulang na lang ay tumalo ng puso niya palabas matapos makitang magkasalubong ang sasakyan ni Lyndon at ng pamilya niya. Bumagsak ang balikat niya nung makita nagbaba pa ng bintana si Lyndon at binati ang mga magulang niya.
Seryosong mga mata nito at bakas din ang kawalan ng tulog sa mukha nito. Lumingali nga ito sa paligid at hindi sinasadyang natanaw nitong sasakyan niya. Pumirmi ang mga labi nito at alam niyang baka ang panaginip nitong tumatakbo sa isip ng lalaki. Mapahamak ka, Beth! Mapahamak ka! Ano ang dahilan kung bakit tila nakikipagsabwatan si Cassandra kay Maureen? Ano ang balitang matatanggap ni Bethany dahilan para magpuyos sa galit ang puso niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.